Wala yung pangalan mo. Hindi ka nakapasa sa board exam, Paulo. Natigilan si Paulo sa sinabi ng kaibigan niyang si Arthur. Hirap na hirap siyang tanggapin at mas lalo pang napamukha sa kanyang hindi siya nakapasa nang may natanggap siyang email. Tiningnan si Paulo ng mga kaibigan niya, mga taong naging kasama niya sa pagre-review. Sa grupo nilang yon, siya lang ang hindi nakapasa. Hindi siya iyakin, pero sa pagkakataong yon, hindi niya na napigilan. Niyakap siya ni Angela. Ayos lang yan, bawi ka na lang ulit, pwede ka namang mag-take ulit. Umiling si Paulo at pinunasan ng mga luha. Uuwi na ako sa probinsya. Marami nang ginastos at sinakripisyo sa akin ng nanay at tatay. Binigo ko sila. Akala ko makakapasa ako eh. Nag-aaral naman ako ng mabuti. Bumuntong hininga si Arthur. Huwag kang panghinaan ng loob. May diploma ka pa rin naman. Pwede ka ulit mag-take. Baka may ibang plano ang Diyos sa'yo. Huwag kang panghinaan ng loob. Tumango si Paulo. Salamat sa inyo. Salamat at dinamay niyo ako sa pagre-review niyo. Sayang at ako lang ang hindi nakapasa. Mahina talaga siguro ang utak ko. Huwag mong sabihin yan. Distracted ka lang. Huminga si Paulo ng malalim. Kinagabihan, nag-empake na siya. Siguradong hindi pa alam ng pamilya niya sa probinsya ang nangyari. Labis pa naman ang pag-asa ng mga ito na makakapasa siya. Sakay pa lang ng bus, mabigat pa rin ang kalooban niya. Hindi alam ni Paulo kung papaano sasabihin sa mga magulang ang resulta. Siguradong malulungkot at mabibigo ang mga ito. Siya pa naman ang unang pinag-aral ng mga ito. Pati ate niya nagsakripisyo para nang mapatapos siya sa pag-aaral. Tapos sa bandang huli, bibiguin niya rin naman pala ang mga ito. Hapon, nang makarating si Paulo sa kanila, sinubukan niyang ihanda ang sarili para sa sandaling yon. Pero natatakot pa rin talaga siya. Nanlalamig pa ang kanyang mga kamay. Halo-halong emosyon na ang nararamdaman niya sa kanyang dibdib. Pagpasok niya sa pintuan, sumalubong sa kanya ang pamilyar na amoy ng luto ng kanyang ina. Ang kanyang ama, nakahiga sa sofa at nagpapahinga. Nakita niya naman ang kanyang mga kapatid, abala sa pag-aaral at kanya-kanyang mga ginagawa. Oh, Paulo, nakauwi ka na pala. Hindi ka man lang nagsabi. Sabi ng kanyang ama nang mapansin siya nito. Tumingin naman ang kanyang ina mula sa hinahalo nito sa kaldero. Nandiyan ka na pala anak. Kamusta ang board exam mo? Nag-alinlangan si Paulo. Tumayo na ang kanyang ama at lumapit sa kanya. Ano? Nakapasa ka ba? Napayuko si Paulo. Hindi po ako nakapasa. Natahimik sa buong bahay. Nabitiwan pa ng kanyang ina ang sandok nitong hawak. Lumapit ito sa kanya at niyakap siya ng mahigpit. Medyo nabasag pa ang boses nito. Sigurado ka ba anak? Baka naman may pagkakamali lang. Tumango si Paulo, lumungkot ang mga mata. 3 beses ko na pong na-check. May natanggap pa po akong email. Hindi po talaga ako nakapasa. Pasensya na. Tumayo ang kanyang ama na may disappointment sa mukha. Alam namin na mahirap ang exam at ginawa mo lahat ng makakaya mo. Umasa rin kami pero hayaan mo na. Mabuti na lang talaga maunawain ang kanyang mga magulang. Hindi na nadagdagan pa ang bigat ng kanyang kalooban. Disappointed man, tinanggap pa rin ng mga ito ang naging resulta. Marahang hinawakan ng ina ni Paulo ang kanyang kamay. Okay ka lang ba? Sige na, dalhin mo na sa kwarto mo ang mga gamit mo. Bumalik ka rito at kakain na tayo. Napalunok ng mariin si Paulo. Ayos lang naman po ako. Hindi ko lang po gusto na binigo ko po kayo ng ganito. Lumapit ang kanyang ama at ipinatong ang isang kamay sa kanyang balikat. Hindi mo kami binigo. Ginawa mo lahat ng makakaya mo. Nakita namin yun ng nanay mo at ng mga kapatid mo. Saka, nakatapos ka pa rin naman. May diploma kang hawak. Makakahanap ka pa rin ng trabaho. Proud pa rin kami sa'yo kahit anong nangyari. Bigla na lamang napaluha si Paulo. Kahit ganun ang nangyari sa kanya, nananatili pa rin siyang sinusuportahan ng pamilya. Hinila siya ng kanyang ina sa isang magiliw na yakap. Mas lalo niyang pinangako sa sarili na magsisikap na magtatagumpay sa buhay para may maisukli sa kabutihan ng mga ito. Salamat dito, nagdala ka pa talaga ng mga bulaklak at pagkain. Nakangiting saad ng kanyang girlfriend na si Laura.
Napangiti naman si Paulo. Ang tagal ko ring nalayo sa'yo. Hayaan mo na akong bumawi. Naging abala siya sa board exam, kaya nawala na siya ng oras sa kanyang girlfriend. Namiss niya rin naman si Laura. Hinawakan nito ang kanyang kamay. Doon tayo sa may duyan. Abala kasi sa loob dumating ang ibang pinsan ko kaya magulo. Namiss kita ng sobra, sabi niya nang makaupo sila. Niyakap siya ni Laura. Miss na rin kita. Salamat ulit dito sa mga bulaklak, Paulo. Kumusta ka na? Bahagyang nalungkot si Paulo. Hindi ako nakapasa sa board exam. Wala pa. Hindi pa ako engineer. Huminga ng malalim si Laura. Okay lang yan. Baka hindi to ang perfect timing para sa'yo. Marami pa namang pagkakataon. Nakikita niya ang tunay na pag-aalala sa mga mata nito. Kaya pinilit din talaga ni Paulo na makabisita sa kanyang girlfriend. Kahit papaano, nakakalimutan niya ang kanyang problema kapag kasama ang dalaga. Salamat sa suporta mo nung mga panahong nag-aaral ako. Sobrang focus ko nun. Alam kong nawawala na ako ng oras sa'yo. Malambing niyang sabi. Siyempre naman, pag-aaral naman ang inatupag mo. Hindi naman pambababae kaya susuportahan talaga kita. Mahina siyang tumawa. Wala naman siyang babae. At wala na siyang ibang maisip na ibang babaeng pakakasalan niya pagdating ng araw, kundi si Laura lamang. Ginugol nila ang gabi sa kwentuhan, medyo gumaan ang kanyang pakiramdam. Habang lumalalim ang gabi, alam ni Paulo na oras na para umalis. Iginiyan niya si Laura hanggang sa gate at nagsalo sila ng matagal na halik bago siya lumabas. Nasa kanto na si Paulo nang maalala niyang may kailangan pa siyang ibigay kay Laura. Bracelet iyon at regalo niya sana sa nagdaang birthday nito. Hindi niya na naalala dahil nasa bulsa niya lang kanina. Nang kakatok na sana siya sa front door, narinig niya ang mga tinig na nagmumula sa kabilang panig ng bahay. Nang ibabaw sa kanya ang pag-usisa at tahimik siyang lumapit, nagtago siya sa madilim na bahagi ng bahay. Sumilip si Paulo sa maliit na bintana at nakita niya ang mga magulang ni Laura na nakaupo sa hapagkainan. Hindi ko talaga gusto itong relasyon ninyo, Laura, sabi ng nanay nito. Oo, doon tayo sa mabait na tao si Paulo, pero wala siyang matatag na kinabukasan. Bumagsak siya sa board exam. Ano klaseng hinaharap ang maibibigay niya sa'yo? Bumuntong hininga si Laura. Mama, kung makapagsabi naman po kayo parang walang narating si Paulo. Nakatapos naman po siya ng kolehiyo. Saka pwede pa naman siyang bumawi. Napailing ang kanyang ama. Hindi nakapagtapos nga, siya pa lang naman sa pamilya nila. Paano ka nakakasiguro na kapag naging asawa mo si Paulo, hindi ka mahihirapan? Siguradong magiging kahati niyo ang pamilya niya. Anak, mas karapat dapat sa'yo yung successful at may masasabi sa buhay. Isang taong makapagbibigay sa'yo ng seguridad at komportableng buhay. At sigurado akong hindi si Paulo yon. Nadurog ang puso ni Paulo habang nakikinig sa mga masasakit na salita mula sa mga magulang ni Laura. Hindi niya inaasahan na ganun pala ang pananaw ng mga ito sa kanya. Parang mas lalo lamang siyang nabigo. Hindi lang sarili, kundi ang pinakamamahal niyang si Laura. Tama naman ang mga magulang nito. Hindi nga siya ang karapat-dapat sa dalaga. Tahimik na umatras si Paulo. Naglakad siya palabas. Kasabay ng kanyang paghakbang ang pagtakbo ng kanyang isip. Inaasahan niya ang isang mainit na pagtanggap. Gusto lang naman niyang makasama ang babaeng minamahal. Pero ang buhay na mayroon siya at ang pangarap na hindi niya makuha-kuha, makaaapekto rin pala sa relasyon nila ni Laura. Huminga siya ng malalim. Sinusubukan niyang pakalmahin ang sarili. Alam niyang hindi niya kayang harapin si Laura ngayon. Hindi sa bigat ng narinig niyang idinidiin sa kanya. Hindi makatarungan sa kanyang girlfriend na ito ang sisihin niya. Kailangan niya ng oras para mag-isip. Sa kanya na lang kakausapin ng dalaga kapag lumipas na ang sakit. Wala ka bang alam na pwede kong mapasukang trabaho? Tanong ni Paulo sa kanyang kaibigan. Sumagot naman ito. Pasensya na, wala pare. Pahirapan din maghanap ngayon. Tinulungan pa nga ako ng mga magulang ko para makapagtrabaho. Napabuntong hininga si Paulo. Naiintindihan ko. Pasensya na rin sa abala. Salamat. Naputol na ang kabilang linya. Halos isang buwan na siyang naghahanap ng trabaho pero wala pa rin talaga siyang mapasukan. Mabilis na naglakad si Paulo. Bawat hakbang, naririnig niya na ang pagkalam ng kanyang sikmura.
Papunta na siya sa susunod na interview. Pagkatapos, ilang beses ma-reject, susubok pa siya ulit. Sayang naman ang kanyang pinag-aralan kung hindi niya magagamit. "Salamat Mr. De La Cruz, tawagan ka na lang namin," sabi sa kanya ng sunod na kumpanyang pinag-a-applyan niya. Wala na siyang naging reaksyon, sobrang karaniwan na naman ang mga salitang yon. Tatawagan daw siya, pero namuti na ang kanyang mga mata, wala pa rin siyang natatanggap na tawag. Bawat pagtanggi, parang tinutusok ng paulit-ulit ang kanyang dibdib. Nahihirapan na siyang panatilihin ang pag-asa sa kanya. Sinubukan niyang manatiling positibo, pero hindi lang pisikal na katawan niya, kundi ang isip ni Paulo ang napapagod sa kanya. Nagtapos siya ng degree sa mechanical engineering, pero hanggang doon lamang, may limitasyon pa rin. Hindi pa rin siya kwalipikado para sa alinman sa mga trabahong direktang may kinalaman sa kanyang larangan. Parang nawala ng silbi ang tinapos niya. Nagsalita ng babaeng nasa tapat niya na tita ng isa niyang dating kaklase. "Na-review ko ang resume mo, magandang may strong background ka, pero particular kaming naghahanap ng mga employee na licensed engineer. Yun ang primary position na hinahanap namin sa ngayon. Gusto man kitang ipasok dito pero hindi makakalusot. Mayayari kami." Nadurog ang puso ni Paulo. May backer na nga, hindi pa rin makahanap ng maayos na trabaho. Hindi niya na alam kung saan lulugar. Tumango si Paulo. "Naiintindihan ko po. Salamat po." Tumango ito at hindi mabasang ekspresyon. "Inaasahan namin ang pamangkin kong sa next take mo makapasa ka na. Kung makakuha ka ng certificate, bumalik ka rito para mag-apply ulit. Tutulungan kita. Ngunit sa ngayon, sa iba muna kaming applicants magpo-focus." Isa na namang rejection. Wala na yatang katapusang pagtanggi. Hindi niya na yata talaga maaabot ang kanyang pangarap. Nagpasalamat siya sa ginang. Inayos niya ang kanyang mga gamit at lumabas ng building. Lalong uminit ang mga kalye sa labas na parabang nanunuya rin sa kanya ang mundo. "Suko na po talaga ako. Wala akong mahanap na trabaho sa Maynila. May diploma naman po ako pero hindi pa rin sapat. Sa daming aplikante, syempre mas pipiliin nila yung nakapasa sa board exam at magandang educational background." Huminga ng malalim si Paulo at umiwas ng tingin sa kanyang mga magulang. Napatingin naman siya sa kanyang ate na malalim ang iniisip. Hindi niya ito masyadong nakakausap. Nahihiya na siya sa kapatid niyang si Jamie. Ito ang halos nagpapaaral sa kanya kaya parang wala siyang mukhang maiharap ngayon na wala siyang nakitang trabaho. "Sinusubukan ko pa rin naman po. Nagbabakasakali pa rin po ako," mahinang sabi ni Paulo. Tinapik ng kanyang ama ang kanyang balikat. "Magkakaroon din yan. Naiintindihan namin na mahirap talaga maghanap ng trabaho ngayon. Ang dami rin naming nababalitaan sa TV. Alam naming magaling ka. Mahirap lang talaga ngayon. Kahit maghanap ka muna ng trabaho na hindi align sa tinapos mo." Napatingin siyang muli sa kanyang ate Jamie. Tumingala si Paulo rito. Mukha talagang problemado ang kanyang kapatid. "Ate, ayos ka lang ba? Masama bang pakiramdam mo? Kanina ka pa parang hindi mapakali." Pansin ni Paulo sa kanyang ate. Nagsalita si Jamie. Medyo nanginginig pa nga ang boses. May importante po akong sasabihin sa inyo." Napalunok si Paulo. Masyado siyang abala sa sarili niyang mga kabiguan kaya hindi niya naisip tanungin si Jamie sa mga nangyayari sa buhay nito. Ramdam niya ang bigat ng tensyon habang hinihintay itong magsalita. Huminga ng malalim si Jamie. "Buntis po ako." Umawang ang bibig ni Paulo. Natahimik ang silid. Hindi agad nakapagsalita ang kanyang mga magulang. Sino ba namang hindi maguguluhan, gayong wala namang boyfriend ang kanyang ate? "Buntis? Paano kang mabubuntis ng walang lalaki?" Pilosopong tanong ng kanyang ama. Napailing ang kanyang ate. "Syempre may lalaki naman po. Ano po yun? Nag-magic ako?" Kumunot ang noo ng kanyang ina. "May boyfriend ka na pala. Hindi mo pa pinapakilala sa amin. Nagpabuntis ka na. Pananagutan ka ba niyan?" Namula ang mukha ni Jamie. "Opo, pasensya na po. Alam ko pong mali. Padalos-dalos po ako." Tiningnan ni Paulo ang katawan ng kanyang ate. Magiging tito na siya. May aasarin na siyang pamangkin.
Natatawa na lang siya sa reaksyon ng kanyang mga magulang. Nasa tamang edad na rin naman kasi ang kanyang kapatid. Kinurot ng kanyang ina ang tagiliran ng ate niya. Jamie, nasa hustong gulang ka na at sinusuportahan ka namin, pero binibigla mo kami. Hindi ka kasal. Dapat pakasalan ka ng nakabuntis sa'yo. Hindi kami papayag. Alam kong hindi po ito ang inaasahan ninyo. Bukas po, pupunta na po rito yung boyfriend ko. Sinabi ko na lang po agad na buntis ako para hindi po kayo mabigla. Baka masapak nyo pa. Handa pong tanggapin ni Diego ang responsibilidad sa amin. Pakakasalan niya po ako. Tiningnang mabuti ni Paulo ang kanyang kapatid. Lalong kailangan niyang maghanap ng trabaho. Hindi na naman ito pwedeng kumilos. Mag-aasawa na rin ito, kaya siya na ang aasahan ng kanyang pamilya. May trabaho pa naman ang kanilang mga magulang, pero gusto niya pa rin tumulong at hindi na lang maging tambay sa kanila. Kumusta ka? Kumusta ang trabaho? Tanong ni Paulo sa kanyang girlfriend na si Laura. Sinundo niya ito sa munisipyo. Doon kasi ito nagtatrabaho bilang sekretary. Pareho na silang abala, kaya sinusulit niya ang mga oras na magkasama sila ni Laura. Tumango ang dalaga. Wala namang masyadong trabaho, kaya hindi na rin ako masyadong pagod. Ikaw, kumusta ka? Kumusta ang paghahanap ng trabaho? Huminga ng malalim si Paulo. Sinusubukan niyang mag-ipon ng lakas ng loob. Hindi naman sa ikinakahiya niya ang bago niyang trabaho. Nahihiya lang siya sa harap ni Laura. Hindi pa nakatulong ang narinig niyang opinyon ng mga magulang nito tungkol sa kanya. Ang totoo niyan, may trabaho na talaga ako. Mahinang saad ni Paulo. Nagliwanag ang mga mata ni Laura. Mabuti kung ganon. Anong trabaho? Bahagyang napawi ang ngiti ni Paulo. Madali kasi ako natanggap doon. Mabilis din ang process kasi massive hiring sa plastic company pero factory worker lang. Hindi agad nakapagsalita si Laura. Napayuko na lamang si Paulo. Sa reaksyon nito, mas lalo lamang bumababa ang tingin niya sa kanyang sarili. Malas talaga siya sa paghahanap ng trabaho. Pero napatunghay siyang muli nang hawakan ni Laura ang kanyang kamay. Pero mas okay na yan kaysa sa wala, di ba? Puno ng frustration at disappointment ang mga mata ni Paulo. Alam kong practical itong desisyon, lalo na't buntis ang ate ko at magkakaroon na ng sariling pamilya. Pero hindi ito eksakto kung anong nasa isip ko. Huwag kang mag-alala, magsisikap pa rin naman ako magkaroon ng mas magandang trabaho. Ginugol ko ang mga taon sa pagkuha ng degree ko sa engineering. May diploma ako kaya naniniwala akong makakahanap pa ako. Malas lang talaga siguro ngayon. Marahang pinisil ni Laura ang kanyang kamay. Hindi mo kailangang magpaliwanag. Naiintindihan ko. Alam ko namang malaki ang pangarap mo at mahirap para sa'yo ngayon kasi hindi tumutugma sa mga plano mo. Okay lang yan. Kesa naman graduate na tambay, mas okay nang maging factory worker. Umiling si Paulo. May bahid ng lungkot ang boses. Pakiramdam ko, paurong ako. Akala ko kapag nakapagtapos na ako, marami ng pagkakataon para sa akin. Pero ang layo nito sa mga inaasahan ko. Dinantay ni Laura ang ulo nito sa kanyang balikat. Paulo, alam kong hindi ito ang naisip mo para sa sarili mo. Pero hindi naman nangangahulugan na ito ka na lang hanggang dulo. Isipin mo na lang ang trabahong ito bilang isang stepping stone. Hindi isang huling hantungan. Ayaw mo nun, may ibang experience ka. Magiging flexible ka kahit saan ka dalhin. Sumimsim si Paulo ng kanyang juice. Ang inaalala ko lang, yung mas stuck sa sitwasyon ko ngayon. Paano kung maging dead end na pala to? Hanggang dito na lang. Mariin na umiling si Laura. Alam mo, sabi sa amin ng mayor dati, hindi ka matitigil sa isang pwesto kung patuloy kang sumusulong sa buhay. Ang mga mararanasan mo lang ngayon, madadagdag mo lang sa mga kwento ng buhay mo. Saka ang talino mo kaya. Hindi na siya naniniwalang matalino siya. Matataas ang grado niya noong nasa kolehiyo pa lang. Pero nang mag-take ng board exam, si Paulo lamang ang hindi nakapasa. Hindi niya alam kung distracted lamang siya noong mga panahong yon o talagang mapurol na ang kanyang utak. Sinalubong ni Paulo ang mga tingin nito. Nagdududa na ako sa kakayahan ko simula nang hindi ako makapasa sa board exam. Tumango si Laura. Nakakapanatag ang ngiti nito sa kanya.
Ang negative mo palaging mag-isip. Nagkamali ka lang ng isang beses, pakiramdam mo, magkakamali ka na lang palagi. Huwag ganun, Paulo. Bahagyang kumalma ang isip at puso ni Paulo. Salamat, Laura. Hindi ko alam kung anong gagawin ko kung wala ka. Ikaw at ang pamilya ko ang palaging dumadamay sa akin. Nagsimula ng trabaho ni Paulo sa factory. Mahirap talaga ang gawain, lalo na kapag napapatapat siya sa mahirap na machine. Subalit, hindi naman siya pwedeng pumili. Hindi siya pwedeng magreklamo dahil pinili niyang pasukin ang ganoong trabaho. Tinapik ng katrabaho niyang si Eman ang balikat ni Paulo. Galing mong magtrabaho ah. Mahina na lang siyang tumawa. Wala eh, hindi naman ako pwedeng magpabaya sa trabaho. Mamaya may inuman. Birthday kasi ngayon ng anak ko, kaya may kaunting handa. Sumama ka, sabi ni Eman sa kanya. Hindi mahilig uminom si Paulo. Noon pa man, kahit naaaya siya, hindi pa rin siya umiinom. Hindi siya pinalaking ganoon ng kanyang mga magulang. Marahang umiling si Paulo. Sasama ako pero hindi ako iinom. Hindi talaga ako umiinom ng alak. Ganun ba? Mag-video okay ka na lang. Natatawang sabi pa ni Eman. Natawa na lang din si Paulo. Mas lalo lamang hindi siya marunong kumanta. Ayaw ngang ipahawak sa kanya ng kanyang pamilya ang microphone kapag may okasyon sa bahay nila. Nang matapos ang trabaho, dumiretso na nga sila sa bahay ni Eman. Natatawa na lang siya sa mga katrabaho niya. Masayang kasama ang mga ito. Kung may natutunan man siya bilang factory worker, yon ay ang makisama at makihalubilo sa iba't ibang mga tao. Alam mo ba yung si Vanji? Nako, mukhang magiging kabit pa yata ng supervisor natin. Iba yung tinginan, parang may nakaraan. Sabi ng katrabaho niyang si Angge. Napailing na lang si Paulo. Kung sino talagang wala sa okasyon, ito ang pinagchichismisan. Nakinig na lang siya pero hindi nagbigay ng opinyon. Wala siya sa posisyon para magsabi ng kung ano-ano. Pero minsan talaga, may mga nalalaman siyang hindi katanggap-tanggap. Ano? Ginagawa yun ni Eric? Mahinang pagkumpirma ni Paulo. Tumango naman ang isa niyang katrabaho. Oo, humihit-hit yun. Baon nga sa trabaho. Kapag break time, ginagamit nila. Mga adik. Umawang ang bibig ni Paulo. Bakit nila gagawin yun? At hindi ba sila nahuhuli? Delikado kapag nahuli sila. Nagkibit balikat ang kanyang katrabaho. Wala eh. Hindi naman natin sila mapipigilan dyan. Desisyon naman nilang gumamit. Saka nakakatulong sa kanila sa trabaho para hindi antukin. Parang yun ang kape nila. Siyempre, night shift tapos biglang magde-day shift. Sino ba namang hindi mababaliw ang katawan doon? Saka hindi lang naman silang gumagawa niyan. Sa mga call center din. Nako, marami doon. Napailing na lamang si Paulo. Ganoon ba talaga kahirap ang trabaho para kumapit sa mga bagay na makakasama sa kanila? Kahit katiting, wala siyang makitang tamang rason para gamitin yon ng mga trabahador. Mas nakakatakot kung dedepende ang mga ito roon. Ang laki naman agad nitong pamangkin ko. Nakakagigil agad. Sarap pa iyakin. Natatawang sabi ni Paulo. Umupo siya sa upuan sa sulok ng sala. Maingat niyang kinarga ang 4 na buwang gulang na pamangkin na si Benji. Hindi mapigilan ni Paulo ang mapangiti habang marahang niyuyugyug ang sanggol. Parang nakalimutan niyang pagod siya. Pamangkin niya pa lang yon. Papaano kaya kapag anak niya na? Kung ako sa'yo, mag-anak ka na. Grabe namang ngiti yan. Mukhang nangangarap ka ng maging tatay. Natatawang sabi ng kanyang ate Jamie at inirapag ang tasa ng kape para sa kanya. Tipid na napangiti si Paulo. Saka na ate, kapag stable ng buhay ko. Hindi pa kaya ngayon. Gusto ko kung magkakaroon ako ng anak, maibigay ko lahat ng kailangan at gusto ng bata. Pagpaplanuhan ko talaga ang pagpapamilya ate. Dito muna ako sa pamangkin kong sobrang cute. Tiningnan siya ng kanyang kapatid. Alam mo, may sinabi sa akin si Diego ngayon. Nag-iisip ako kanina kung dapat ko pa bang sabihin sa'yo o hindi na. Napataas ang kilay ni Paulo. Oh, ano ba yun? Tungkol saan ba? Huminga ng malalim ang kanyang ate Jamie. Nakita ni Diego si Laura kanina na bumaba sa isang mamahaling kotse kaninang hapon at may hawak siyang isang bouquet ng mga red roses. Ayaw sana naming mag-isip ng kung ano at baka madagdagan pang stress mo. Pero hindi na ako mapakali. Mukhang nagpapaligaw ang girlfriend mo sa ibang lalaki. Hindi agad siya nakapagsalita.
Nadurog ang puso ni Paulo. Alam niya namang hindi pabor ang mga magulang nito sa kanya. Pero ang ipaligaw sa ibang tao ang kanyang girlfriend, ibang usapan na yon. At mas lalo lamang nadadagdagan ang kanyang insecurities. Talaga? Sabi ni Paulo, pilit na pinapakalma ang boses. Baka naman kaibigan lang ate. Napansin ni Jamie ang bahagyang pagbabago sa kilos niya. Inabot nito ang kanyang braso, pero hindi pa rin talaga siya mapanatag. Sino ba namang boyfriend ang mapapanatag kapag nalamang may kasamang iba ang kanyang kasintahan? Pilit na ngumiti si Paulo, sinusubukang tanggalin ang mga alalahanin. Kakausapin niya na lamang si Laura tungkol doon. Kaya nang magkita silang muli, hindi na siya nagpaligoy-ligoy pa. Pumunta na siya sa apartment ng kanyang girlfriend. Mabuti na lamang at bumukod na ito sa pamilya. Magkakaroon sila ng pagkakataon para makapag-usap ng maayos. Paulo, hello! Hindi ka nagsabing pupunta ka? Sabi ni Laura. Tumabi para papasukin siya. Hay! Matipid niyang sagot. Nang makarating sa sala, nakita niya ang mga bulaklak sa ibabaw ng coffee table. Umigting ang kanyang panga. Alam niyang hindi galing sa kanya ang mga bulaklak na yon. Sinundan siya ni Laura. Nag-aalangan ang mga yapak nito. Anong nangyari? Mukhang masama ang loob mo. Hinarap ito ni Paulo. Nakita ka raw ng bayaw ko. Nakasakay ka raw sa mamahaling sasakyan. May naghahatid sundo sa'yo ng hindi ko alam. At itong mga bulaklak. Bahagyang namula ang mukha ni Laura. Huminga ito ng malalim. Hinawakan nito ng marahan ang kanyang braso. Paulo, pasensya na kung kailangan mo pang malaman sa ganitong paraan. Pareho kasi tayong busy at alam kong magagalit ka kapag nalaman mo pa. Alam kong pagod ka na at ayaw kong dumagdag sa stress mo. Hindi ito katulad ng iniisip mo. Makinig ka muna sa akin. Marahang sabi ni Laura. Hindi sa iniisip ko? Tumaas ang boses ni Paulo. Nakasakay ka sa kotse at tumatanggap ng mga bulaklak mula sa iba. Sinong matinong boyfriend ang hindi mag-iisip ng masama? Naiintindihan mong setup na ganito? Nababastos ako sa relasyon natin. Ang pagtanggap nitong mga ito mula sa ibang lalaki. Para mo na rin akong niloloko. Pagod na ang mababakas sa mga mata ni Laura. Naiintindihan ko pero ang komplikado kasi, Paulo. Ang mga magulang ko. Ang mga magulang mo? Putol ni Paulo. Alam kong ayaw nila sa akin para sa'yo, pero hindi ko alam na aabot sa ganito ang pakikialam nila. Hindi ito tungkol sa kanila. Tungkol to sa ating dalawa. Akala ko, matatagang relasyon natin. Ngayon, parang lahat ng mga pangako natin, nililipad na lang sa hangin. Bumuntong hininga si Laura. Anong magagawa ko? Mga magulang ko sila. Saka alam ko sa sarili kong hindi kita niloloko. Tumanggap lang ako pero isang beses lang yon. Gusto ng mga magulang ko na mag-consider ako ng ibang manliligaw. Nanlaki ang mga mata ni Paulo at hindi makapaniwala. So, ganun na lang? Sinusubukan ka nilang iset up sa iba at sasama ka naman. Susunod ka naman. Bakit? Successful din ba ang gusto mo? Yung may binatbat sa buhay at hindi katulad kong factory worker lang? Umiling si Laura. Wala akong masamang intensyon. Hindi kita minamaliit ng ganyan. Sinusunod ko lang sila para hindi na sumama ang loob sa akin. Hindi ibig sabihin na interesado ako. Kumuyom ang mga kamao ni Paulo. Halata ang kanyang pagkadismaya. Pero, tumatanggap ka pa rin ng mga regalo at gumugugol ng oras sa taong gusto ng mga magulang mo para sa'yo. Humakbang papalapit si Laura at marahang nilapat ang mga labi sa kanyang pisngi. Hindi ito tungkol sa pagsama ko. Gusto ko lang talagang maiwasan ang sagutan sa pagitan ng mga magulang ko. Pangako, hanggang dun lang yon. Hindi na mauulit. Ginagawa ko ito para mapanatili ang kapayapaan sa bahay namin. Kasi napapagod na rin ako kina mama at papa kakasabi ng masasakit na salita tungkol sa'yo. Pero kailangan kong maunawaan mo na hindi ito ang gusto ko. Bahagyang humupa ang galit ni Paulo. So, anong ibig sabihin ito para sa atin? Niyakap siya ni Laura. Ibig sabihin, nandito ako para sa'yo. Mahal kita, Paulo. Isa lang itong yugto na kailangan kong lagpasan. Hindi rin naman ako magpapadikta sa mga magulang ko. Pinagbigyan ko lang naman sila ng isang beses. Nakafocus pa rin ako sa'yo dahil ikaw ang boyfriend ko. Kailangan mo lang magtiwala sa akin.
Napatingin si Paulo sa dalaga. Magtiwala. Ang hirap kapag nakikita kitang may kasamang iba at tumatanggap ka ng mga regalo. Ayoko ng ganito. Kung sigurado ka sa ating dalawa, bakit kailangang maging napaka-komplikado? Matigas ang boses ni Laura. Kasi nga, ayaw pa sa'yo ng mga magulang ko. Pero pangako, ito ng huling pagkakataon na gagawin ko yun at pagbibigyan sila. Hindi makokontrol ng mga magulang ko ang puso ko. At ang puso ko, sa'yo lang to, Paulo. Ang dami na nating pinagdaanan. Huminga ng malalim si Paulo. Sinusubukan niyang iproseso ang mga sinasabi ng kanyang girlfriend. Bahagyang humupa ang kanyang galit. Hinila niya ito sa sofa para maupo at doon muling niyakap si Laura. Nang magtama ang tingin ni Paulo kay Laura, nabawasan ang tensyon sa silid. Hindi pa rin naman nila natitiyak kung ano ang magiging future nilang dalawa. Pero sa sandaling yon, isang hindi matibay na pakiramdam ng pag-unawa ang naayos sa pagitan nila. Ang yabang ng isang yan. Bago pero akala mo kung sino. Palibasa, engineer at may kapit sa mga malalaking tao rito sa kumpanya. Sabi ni Eman nang mag-break sila sa trabaho. Napatingin siya muli kay Jay. Mas profesional na itong tingnan kumpara sa kanya na naka-shirt, naka-hairnet at maruming gloves. Napalunok ng mariin si Paulo nang makilala niyang lalaki. Si Jay iyon, ang dati niyang kaklase sa kolehiyo, isa rin sa mga taong hindi niya na gustong makita. Parang may sumisipa sa tiyan ni Paulo. Hindi na niya nakita si Jay simula nung graduation, kung saan siya ang naging top student sa kanilang engineering program habang kulelat naman si Jay. Mas matalino pa siya, kaya nga malaking insultong hindi siya nakapasa sa board exam. Mataas ang ego at confidence ni Jay. Mayabang pa, nauungusan niya palagi noong nag-aaral pa lang sila, kaya malaki ang inggit nito sa kanya. Mas lumala pa lalo nang sinagot si Paulo ni Laura. Nanliligaw si Jay noon sa kanyang girlfriend pero siya ang pinili ni Laura kaya wala itong nagawa. Damang-dama niya tuloy ang pagiging bitter ni Jay. Hindi matanggap na mas gwapo naman talaga siya. Huminga ng malalim si Paulo at lumapit sa break room. Pilit niyang binabaliwala ang kawalan ng kapanatagan na kanyang nararamdaman sa kanyang dibdib. Nang makita siya ni Jay, lumakad naman agad ito papalapit sa kanya. Well, hindi ko inaasahan na makikita kita dito, Paulo. Nakangising sabi ni Jay. Ngumiti si Paulo ng may paggalang, kahit na kumukulo na agad ang dugo niya rito. Jay, hindi ko alam na dito ka nagtatrabaho. Lumipat ang mga mata ni Jay sa maruming uniforme ni Paulo na may bakas ng panghahamak. Nako, hindi lang ako basta nagtatrabaho dito. Ako ang bagong mechanical engineer na namamahala sa pangangasiwa sa produksyon. Saglit lang naman ako rito, pero sa maikling panahong nandito ako, ako rin ang boss mo. May bahid ng pangiinsulto ang mga salita nito. Ipinagdidiinan pa nitong ganap na itong engineer samantalang siya hindi pa. Nakaramdam ng pagkapahiya si Paulo, ngunit pinilit niyang panatilihing matatag ang kanyang boses. Nakikita ko, congratulations sa posisyon. Labas sa ilong na sabi niya rito. Lumawak naman ang ngisi ni Jay. Salamat! Hindi na yata tayo eksaktong magkapantay ah. Kaya, kumusta ang buhay sa sahig ng pabrika? Kumusta ang pagtatrabaho katapat ang mga makina dito? Humigpit ang hawak ni Paulo sa kanyang coffee mug at pinilit niyang tumingin ng diretso kay Jay. Masaya kasi may trabaho pa rin. Marangal at kaya pa rin akong buhayin at ang mga kapatid ko. Humalakhak si Jay, matalas at nanunuya ang tunog. Mga linya ng mga nabigo sa buhay. I mean, hindi ka nga pala nakapasa sa board exam ano? Kaya tama yan. Bagay sa'yo ang maging factory worker lang. Namula ang mukha ni Paulo sa galit. Parang hindi lang siyang iniinsulto nito, maging ang mga kasamahan niya sa trabaho. Isang beses pa lang siyang kumuha ng board exam at isang beses na bumagsak. Pero kung makapagsabi si Jay, parang wala na siyang pag-asa para maging isang engineer. Bahagyang yumuko si Jay, hininaan ang boses. At naririnig ko na si Laura, maayos ang trabaho sa munisipyo. Ang ayos ng girlfriend mo tapos ikaw, dito lang. Dapat, hindi siya nagtitiis sa mga factory worker na katulad mo. Mas mataas pa ang sahod niya kaysa sa'yo. Kumuyom ang mga kamao ni Paulo. Tinamaan nito kung saan talaga siya masasaktan. Tama naman kasi si Jay, hindi siya sapat para kay Laura. Maayos naman kaming dalawa,
Kahit ganito ako, pinipili niya ako. Mahal ako nun eh. Sabi na lamang ni Paulo. Nanliit ang mga mata ni Jay, ngunit may bakas ng panunuya ang mga tingin nito. Well, nakakatuwang malaman na tinanggap mo kung saan ka nababahagay. Hanggang dyan ka na lang, kaya galingan mo sa trabaho. Baka may pag-aasang ma-promote ka pa. Gustong gumanti ni Paulo para ipagtanggol ang sarili sa mga pangiinsulto nito. Pero nasa trabaho siya. Siya lamang ang mapapagod kung papato lamang siya dito. Boss na ngayon si Jay at anumang gawin niya, maaaring magdulot ng masama sa kanyang trabaho. Tumikhim si Paulo. Ginagawa ko naman ang trabaho ko ng may tiyaga at may dangal. Hindi ako katulad ng iba. Nagkibit balikat si Jay. Hindi mawala ang ngisi sa mukha nito. Well, ituloy mo ang ginagawa mo. Nasa paligid lang ako, kaya ayusin ninyo yung mga trabaho ninyo. Nang tumalikod si Jay at lumakad papalayo, saglit na natigilan si Paulo. Alam niyang hindi kailanman magpapakumbaba sa kanya si Jay. Kaklase mo pala yun dati? Grabe namang mga insulto. Muntik ko nang masapa kanina. Naiinis na sabi ni Eman. Napabuntong hininga na lang si Paulo. Hayaan mo na. Hindi worth it patulan. Vitamins niya na yung kayabangan. College pa lang kami. Kahit wala namang binatbat. Natawa naman si Eman at napailing. Huminga siyang muli ng malalim. Pinilit niyang ngumiti. Sinusubukang iwaksi sa isip ang mga nangyari. Hindi niya kailangan ang mga katulad ni Jay sa kanyang buhay. Magtitiis siya katulad ng dati at gagawin niya ng may dignidad. Anuman ang mga hadlang o ang mga taong magtatangkang maliitin siya. Mabuti naman at marami kayong pinamili, Nay. Saad ni Paulo sa kanyang ina na kagagaling lang sa palengke. Tinulungan niya itong magtanggal ng mga pinamili nito. Kapag binibigyan niya ng pera pang grocery, masaya na ito. Hindi maluho sa kahit na ano ang kanyang ina. Talagang sa mga importante at kailangan lang nila sa bahay, masayang masaya na ito. Ang init sa labas kanina. Sa susunod, mas maaga na akong mamimili para hindi ako maabutan ng tirikang araw. Sabi pa ng kanyang ina. Napatingin si Paulo rito. Iniinom niyo po ba ang gamot ninyo? Kahit maliit lang ang sahod ko. Pinipilit ko pong bumili ng pang-maintenance ninyo ni tatay para hindi po agad kayo magkasakit. Tumango naman ito. Oo, iniinom naman namin. Ang pagsabihan mo, yung tatay mo, palaging nakakalimutan uminom ng gamot. Mahina na lamang siyang natawa. Naririnig niya nga minsan ang mga ito. Madali pa namang magalit ang kanyang nanay kapag pasaway ang kanyang ama. Hinawakan nito ang kanyang braso. Oo nga pala. Nakita ko si Laura sa grocery store kanina. Kumaway ako sa kanya pero hindi niya ako pinansin. Sorry anak, pero nabastusan talaga ako kanina. Kumunot ang noo ni Paulo. Nasa grocery store po si Laura? Oo, sabi pa ng kanyang ina. Kasama niya yata ang mga kaibigan o katrabaho niya yata. Kumaway ako, ang sigla ko pa nga eh. Tapos ang lakas pa ng boses ko. Imposibleng hindi niya ako narinig. Pero hindi man lang siya lumingon sa direksyon ko. Para akong invisible kanina, nilagpasan pa ako. Gulong-gulo ang isip ni Paulo. Matagal nang kilala ng kanyang pamilya si Laura bilang kanyang girlfriend. Kaya hindi niya maintindihan kung bakit hindi papansinin ng dalaga ang kanyang ina. Pasensya na po kayo. Babanggitin ko po sa kanya yan bukas kapag bumisita ako. Baka sobrang busy lamang po niya. Sambit na lamang ni Paulo sa kanyang ina. Tumango naman ito. Yun ang inaasahan ko pero alam mo Paulo, hindi lang ito tungkol sa pangyayari kanina. Saka napapansin ko rin parang may kakaiba dyan sa girlfriend mo. Parang lumalayo na siya at nakakabahala. Hindi ko alam pero pati kwento ng mga nakababata mong kapatid. Yang si Elaine kumuha ng birth certificate sa munisipyo. Sinubukan niyang bisitahin si Laura pero hindi raw siya pinansin. Mas lalong naguluhan si Paulo. Ang alam niya, maayos naman silang dalawa ni Laura. Wala silang kahit na anong pinag-aawayan. Kaya ano ang magiging dahilan nito para hindi pansinin ang kanyang pamilya? Naningkit ang mga mata ng kanyang ina. Alam mo, kahit hindi mo sabihin sa akin, alam kong ayaw ng mga magulang ni Laura sa'yo. Alam kong mas gusto nila ang mas successful at mas may kaya para sa nobya mo. Marami akong naririnig sa labas pero ayokong mangialam. Matanda ka na at relasyon ninyo yung dalawa. Pero ang hirap baliwalain anak. Idagdag pang nag-iibang ugaling ni Laura.
Bahagyang namula ang mukha ni Paulo. Sinusubukan naman po ni Laura na bigyan ako ng kapanatagan. Hindi naman po ako ipagpapalit ng girlfriend ko sa mas successful kaysa sa akin. Nahihirapan lang po talaga siyang suwayin ng mga magulang niya. Mahal niya ako, Nay. Alam kong parang hindi na halata pero mahal po namin ang isa't isa. Marahang hinawakan ng kanyang ina ang mukha niya. Nakikita ko, nag-aalala lang ako. Alam ko namang mabait at maalalahaning na klase ng babae si Laura. Kaya mahirap makitang ganito na siya ngayon. Hindi lang kami sanay. Tumango si Paulo. Naiintindihan ang pag-aalala nito. Alam ko po, baka marami lang po talaga siyang inaalala ngayon. Sinisikap niya pong balansehin ang mga inaasahan ng kanyang pamilya sa aming relasyon. At alam ko pong doon siya namumroblema. Namungay ang mga mata ng kanyang ina. Basta ang mahalaga lang sa akin, anak. Ikaw, kung saan ka masaya, susuportahan kita. Pero kapag nasasaktan ka na, ibang usapan na yon. Nanay mo ako, kaya masasaktan ako kung masasaktan ng anak ko. Kahit sino sa inyo ng mga kapatid mo, ilalaban ko kapag may nasasaktan na. Kaya sa lahat ng kabiguan, mahalaga ang kanyang pamilya. Sa lahat ng tao, ang mga ito ang dumamay at hindi nang iwan sa kanya. Kaya may lakas siyang bumangon ulit dahil sinusuportahan siya ng mga ito palagi. Gayunpaman, habang ipinagpapatuloy nila ang kanilang pag-uusap, hindi napigilan ni Paulo ang namamalagi na pagkabalisa sa inasal ni Laura. Alam niyang maraming tutol sa relasyon nila ngayon, kaya ang pag-aalala niya hindi mawala-wala sa kanyang isip. Kinabukasan, nagpunta si Paulo sa apartment ni Laura. Kailangan niya itong makausap. Baka may mabigat na itong problema at hindi niya man lang naitatanong. Sa sobrang abala nila pareho sa mga trabaho nila, nawawala na sila ng oras para sa isa't isa. Ngunit habang papalapit siya sa apartment, napunta ang kanyang tingin sa isang makinis at high-end na kotse na nakaparada sa harap ng apartment ni Laura. Isang pakiramdam ng pagkabalisa ang namuo sa kanyang dibdib, pero inisip niyang baka nakipark lang. Huminga ng malalim si Paulo at tinungo ang apartment. Binuksan niya ang pinto at itinulak iyon, umaasa ng mainit na pagtanggap. Sa halip, sinalubong siya ng isang nakakabagabag na tanawin. Magulo ang sala at may nabasag pang ang vase. May mga damit din na nakakalat sa sahig. Natigilan siya ng matapakan ang isang damit na panglalaki. Laura? Tawag niya. Nandito ka ba? Walang tugon. Mas lalo lamang siyang nababalisa. Tahimik siyang umakyat papunta sa silid ni Laura. Nang buksan ni Paulo ang pinto, hindi niya inaasahan ang bumungad sa kanya. Nakahiga si Laura sa kama, magulo ang buhok at namumula ang mukha. Sa tabi nito, si Jay na wala na ring damit at natatakpan lang ng gusot na kumot. Naninikip ang kanyang dibdib. Malakas siyang sumigaw. Maya-maya'y nagising ang mga ito. Biglang bumangon si Laura nang makita siya. Nanlaki ang mga mata ni Laura sa gulat. Paulo! Anong... Ito palang ginagawa mo sa akin, Laura. Niloloko mo ako. Ang laki-laki ng tiwala ko sa'yo. Magkahalong sakit at galit ang boses ni Paulo. Pinilit ni Laura na takpan ang sarili gamit ang mga kumot. Nanginginig ang boses nito sa desperasyon. Paulo, hayaan mo akong magpaliwanag. Namuo ang galit ni Paulo. Ipaliwanag ang ano? Siya ba ang gusto ng mga magulang mo sa'yo? Hinayaan kita sa issue na yon kasi may tiwala ako sa'yo na hindi mo ako sasaktan ng ganito. Si Jay pa talaga. Ang taong minamaliit ako sa trabaho ko at ang dating manliligaw mo. Nasa kama mo na. May nangyari na. Nagmamadaling nagbihi si Jay at tumingin kay Laura. Aalis muna ako. Ayusin mo muna yung... Tumahimik ka. Putol ni Paulo. Ayokong makarinig ng kahit na ano mula sa'yo. Malayong tumulo ang mga luha ni Laura ngayon. Paulo, sorry talaga. Hindi ko sinasadya na mangyari to. Pero ang hirap na kasing pigilan kasi lagi siyang nandyan para sa akin. Alam kong nagkamali ako sa'yo. Isang pagkakamali? Naging malamig ang boses ni Paulo. Laura, pinapasok mo siya sa buhay mo kahit boyfriend mo ko. Tapos ngayon, pareho ko kayong makikitang hubad sa kama mo.
Alam mong mali pero ginawa mo pa rin. Paano mo nagawa to sa akin? Inabot ni Laura ang kamay niya, ngunit umatras si Paulo. Nandidiri na siya sa babaeng iniingatan niya noon pa man. Puno ng halong sakit at determinasyon ang kanyang mga mata. Sorry, umiiyak na sabi ni Laura. Nangilid ang mga luha ni Paulo. Hindi lang ito tungkol ngayong gabi. Tungkol ito sa lahat. Ang mga kasinungalingan, ang mga dahilan mo. Kaya pala, okay lang na hindi tayo magkita dahil may iba ka na palang lalaking libangan. Nang matapos magbihi si Jay, sinubukan itong lumabas na parang walang nangyari. Nag-alab ang galit ni Paulo. Hinawakan niya si Jay sa kuwelyo at walang pag-aalinlangang sinuntok niya ng malakas sa mukha. Nadapa si Jay. Baka sa mukha nito ang gulat at sakit habang nakahawak sa panga. Ang lakas ng loob mo para gawin sa akin yon. Malakas na sigaw ni Jay sa kanya. Tinulak niya ito. Ikaw pang malakas ang loob. Mahiya ka naman. Ikaw na nga ang nang-agaw. Ikaw pang matapang. Hinawakan siya ni Laura. Umalis ka na muna rito, please. Jay, hayaan mo muna kaming mag-usap. Hawak ang mukha na umalis si Jay. Ito pa talaga ang may ganang manlisik ang mga mata kay Paulo. Bumaling siyang muli kay Laura at nagpumigla sa hawak nito. Dinuro niya ang dalaga. Pumunta ako rito. Umaasang maayos natin ang mga nangyayari sa atin. Pero ang ganda ng bungad mo sa akin. Hindi mo ako nirespeto at ang relasyon natin. Lalong lumakas ang hikbi ni Laura habang sinusubukan siyang abutin. Paulo, pakiusap. Mahal kita. Nagkamali ako. Baka maayos pa natin to. Nabigla lang ako. Nadala lang ako sa nangyari sa amin ni Jay. Please, mag-usap tayo. Umiling si Paulo at tumulo na rin ang mga luha. Ayokong makita ka ulit, Laura. Tama na. Hindi na ako magtitiis at magpapautos sa'yo. Simula ngayon, tapos na tayo. Doon ka na sa mayabang na Jane na yon. Tumalikod siya at naglakad patungo sa pintuan. Sinalubong siya ng malamig na hangin ng gabi habang papalabas siya. Alam niyang ang pakikipaghiwalay kay Laura ang tamang desisyon. Hindi siya mangmang para manatili pa sa kabila ng kataksilan nito. Paulo, anong problema? Tanong ng kanyang ina nang lugmok na lugmok siyang pumasok. Mahigpit siyang yumakap sa kanyang nanay. Nang hihina na talaga siya, hindi niya matanggap na niloko siya ng ganoon ni Laura. Lumitaw ang kanyang ama. Baka sa mukha nito ang magkahalong pag-aalala at pagkalito. Pumasok ka, doon tayo sa sala. Ano ba namang nangyari sa'yo? Iginiya siya nito sa sala. Umupo si Paulo sa kanilang sofa. Umupo naman ang kanyang ina sa tabi niya. Parehong nasa kanyang atensyon ng kanyang mga magulang. Anong nangyari, anak? Malumanay na tanong ng kanyang tatay. Parang dinaanan ng bagyo yung mukha mo ah. Huminga ng malalim si Paulo. Ihiwalay na po kami ni Laura. May kasama po siyang ibang lalaki. Niloko niya po ako. Niyakap siya ng kanyang ina. Sabi na nga ba may ginagawang kakaiba si Laura kaya gano'n na lang makitungo. Tumango si Paulo at napalunok. Hindi ko po inaasahan yung nangyari. Ang hirap na pong ayusin. Hindi ko po kaya ang mga nakita ko kanina. Sobrang sakit po, Nay. Tinapik ng kanyang ama ang balikat niya. Lilipas din yan, Paulo. Makakahanap ka pa ng iba, anak. Pagtuunan mo muna sa ngayon ang sarili mo. Marami ka pang mararating. Bata ka pa. Huwag kang magpapakalugmok dahil sa taong nagkamali sa'yo. Napabuntong hininga si Paulo. Alam ko naman po yun. Mahirap lang tanggapin na nagtapos ito sa ganitong paraan. Umaasa po ako ng future na kasama si Laura. Pero ngayon, wala na akong ibang maramdaman kundi galit. Marahang pinisil ng kanyang ina ang kanyang kamay. Okay lang namang makaramdam ka ng ganyan. Sasamahan ka namin palagi. Tutulungan ka namin na malampasan ito at pagdating ng panahon, makikita mo na mas malakas ka na at nakalimutan mo ng ginawa ni Laura sa'yo. Habang lumalalim ang gabi, patuloy lamang siyang dinamayan ng kanyang mga magulang. Dadamhin niya muna ang lahat ng sakit. Pero pagkatapos ng lahat ng yon, muli siyang babangon. Mas magsisikap siya para patunayan sa mga taong nanakit at nang insulto sa kanya na hindi lang hanggang doon ang kanyang mararating sa buhay. Ano po? Isa po ako sa ipapadala sa South Korea?
Umawang ang bibig ni Paulo sa sobrang gulat. Isa siya sa pinatawag sa opisina. Wala siyang ideya nung una pero hindi niya inasahan ang ganoong opportunity na ibinigay sa kanya. Paulo, congratulations! Bati ng kanyang boss. Nakuha mang pagkakataong yon dahil sa pagsusumikap mo at dedikasyon sa trabaho. Sa kamalay mo, doon ang swerte mo. Kung ma-promote ka, mas madali dahil degree holder ka naman pala. Ngayon ko lang na-check ang application mo. Hindi ko alam, nakatapos ka pala sa pag-aaral. Overqualified ka nga rito. Napangiti si Paulo. Salamat po, Ma'am Santiago. Nahirapan po ako maghanap ng trabaho kaya pinasok ko na po muna ang maging isang factory worker. Tumagal ako dahil nagustuhan ko na rin naman po. At opo, tatanggapin ko po yung opportunity. Maraming salamat po talaga. Tumango naman ang kanyang boss. Alam ko magiging magandang buhay mo ron. Galingan mo lang palagi. Nang makaalis siya sa opisina, hindi pa rin siya makapaniwala. Lugmok na lugmok siya sa mga nangyayari sa kanya, pero isang biyaya agad ang ibinigay ng Diyos. Sinabi niya agad ang balitang yon sa kanyang pamilya. Tuwang-tuwa naman ang mga ito. Ayaw din kasi ng mga itong manatili lamang siya bilang isang factory worker, lalo na at nakapagtapos naman siya sa pag-aaral. Alam mo, Paulo, mas mabuting umalis ka muna para makahinga ka na rin. Gamitin mo na rin ang panahong wala ka rito para makamove on. Malay mo, may magkamaling Koreana sa'yo at patulan ka. Pangaasar ng kanyang ate Jamie. Mahina siyang tumawa. Siyempre, sa Pilipinas pa rin ako uuwi. Ibang mag-alaga ang mga kalahi. Huwag mo na akong binubulungan, ate Jamie. Gusto mo lang ng pamangkin na singkit Natawa na lang din ang kanyang kapatid. Wala siyang gagastusin sa pag-alis niya dahil sagot naman niyo ng kumpanya. Kailangan niya lang mag-aral magsalita ng lengguwahe roon at kapag naipasa niya, saka siya matatanggap. At hindi naman naging mahirap para sa kanya yon. Nang magsimula siyang magtrabaho sa Korea, naninibago siya dahil wala ang kanyang pamilya. Gayunpaman, hindi naman siya masyadong nahirapan. Palagi namang sumusuporta ang pamilya niya mula sa malayo. Anak, sige na, sayo na yan. May pinagkakakitaan pa naman kami ng tatay mo dito. Huwag mo ipadala sa amin lahat. Mag-ipon ka para pagbalik mo rito may pera ka. Masaya na kami sa mga pinapadala mo sa amin at sa mga balikbayan box. Okay ng mga kapatid mo ron. Sobra-sobra pa nga. Sabi ng kanyang ina habang ka-video call niya ang mga ito. Napangiti naman si Paulo. Swerte talaga siya sa mga magulang, kaya mas lalo niyang gustong magtagumpay sa buhay. Deserve ng mga ito ang magagandang bagay sa mundo. Nang makabalik na siya sa Pilipinas, pumasok siya sa review center. Muli siyang nag-take ng board exam at sa kabutihang palad, nakapasa na si Paulo. Nagkaroon din agad siya ng trabaho dahil sa maganda niyang experience. Sinong tumawag sa iyo, anak? Tanong ng kanyang ina at inilapag ang fruit salad sa lamesa. Ipapabless nila ang bago nilang bahay. Siya ang nagpagawa noon. Noon pa man, gusto niya talagang ipagawa ang bahay nila at iparana sa mga magulang niya ang kwarto na may aircon. Yung boss ko po sa Korea, Nay. Gusto niya po akong bumalik doon. Bibigyan niya raw po ako ng mataas na sahod at magandang posisyon. Kaso, tumanggi po ako. Nakangiting sabi ni Paulo. Tiningnan siyang mabuti ng kanyang ina. Okay lang naman na nandito ka para kasama ka namin. Pero maganda yun para sa'yo. Bakit tinanggihan mo? Lumapit siya sa lamesa at tiningnan ang mga handa nila. May balak na po kasi ako magtayo ng negosyo. Magbabaka sakali lang, malay ninyo lumago. Saka parang mas bagay akong tawaging boss kesa ako ang tatawag na boss. Kinurot naman ito ang kanyang tagiliran. Ikaw ha? Alam kong maganda ng buhay mo pero huwag kang magiging mayabang. Mahina siyang tumawa. Hindi naman po ako nagyayabang. Nangangarap po ako. Gusto kong lumaki ang negosyong yun para marami tayong matulungan. Tumango ang kanyang ina. Tama yan. Ibahagi mo sa iba ang mga natatanggap mong blessing sa buhay mo. Huwag kang magiging madamot dahil hindi rin naman nagiging madamot sa iyo ang Diyos. Niyakap niya ito. Lagi niya namang dala ang turo ng kanyang mga magulang kahit saan siya magpunta. Yon ang isang katangiang hindi mawawala sa kanya. Nagsimula na nga siya sa bagong negosyo. Nagsimula siya sa food industry, malayo sa kursong tinapos niya. Pero alam niyang magagamit niya pa rin. Naging madali rin dahil may nag-invest at nagtiwala agad sa kanya. Pati boss niya sa Korea na naging kaibigan niya na, nagtiwala rin sa kanyang kakayahan.
Hanggang sa lumipas ang mga taon, naging number 1 leading manufacturer na ang kumpanya ni Paulo ng mga canned goods. Marami na rin siyang nabigyan ng trabaho sa kanilang community. Mag-ingat kayo sa Paris ha. Ate Jamie, sina nanay at tatay, bantayan ninyo. Hinay-hinay lang din Kuya Diego ha. Baka pag uwi ninyo, buntis na naman tong si ate. Biro niya sa mga ito nang hinatid niya sa airport. Hinampas naman siya ng kanyang kapatid. Mag-asawa ka na nga. Lagi na lang akong nakikita mo. Pakasalan mo na si Jovelyn. Puro ka trabaho. Kapag nagsawa siya sa'yo, iiwan ka niyan. Napatingin siya kay Jovelyn na nasa kanyang tabi. Nakilala niya ito sa trabaho. Naging sekretary niya at kalaunan, nahulog ang damdamin nila sa isa't isa. Natatawang hinawakan ni Jovelyn ng kamay niya. Hindi Ate Jamie, hindi ko po iiwan to. Baka umiyak eh. Masaya na si Paulo sa kanyang buhay. Na ibibigay niya na ang luho ng kanyang pamilya. May fiancé siya na sobrang bait at marespeto sa kanyang pamilya. Wala na siyang ibang mahihiling pa kundi ang magpatuloy lang ang mga ganong estado ng kanilang buhay. Mahal, hindi ako makakasama sa iyo sa munisipyo. Pinapauwi ako ni Papa ngayon sa Bicol. Uuwi na kasi ang kapatid ko. Pupunta muna ako sa amin. Baka 3 araw akong hindi makauwi. Paalam sa kanya ni Jovelyn. Tumango naman si Paulo. Okay lang. Gusto mo bang ipahatid na lang kita sa driver? Para hindi ka na rin mapagod. Mahabang biyahe kung magdadrive ka pa. Sige, ikaw ang bahala. Promise, uuwi agad ako. Alam ko namang marami pang trabaho kaya hindi ako pwedeng magtagal. Sabi pa nito sa kanya. Hinaplos niya ang buhok nito at mas lalong inilapit sa kanya. Ayos lang, pamilya mo naman ang pupuntahan mo. Ako na rin ang kukuha ng ibang papeles sa munisipyo para pagdating mo, mabawasan naman ang mga aasikasuhin natin para sa kasal. Napangiti si Jovelyn at mas lalong yumakap sa kanya. Pareho silang busy, kaya hanggang kaya niya pa, siya na ang kumikilos sa mga kaya niyang gawin. Nang pumunta si Paulo sa munisipyo, inasahan niya na naman na makikita niya si Laura. Pero hindi niya lang inasahan ang ginawa nito. Katatapos niya lang sasadya niya sa loob, pero sinundan siya nito hanggang sa sasakyan niya. Bitiwan mo ako, Laura. Ano bang ginagawa mo? Mahigpit niyang hinawakan ang mga kamay nito nang akmang hahalikan siya. Nasa mga mata ni Laura ang pagmamakaawa. Mahal pa rin kita. Please, sorry na. Tanggapin mo na ako ulit. Ano? Naririnig mo ba yung sinasabi mo? Ang tagal-tagal na nun at ikakasal na ako sa babaeng mahal ko. Saka ikaw naman ang nagloko. Bakit hindi ka ron kay Jay? Bagay kayo. Pareho kayong walang kwenta. Huwag mo kong ginugulo dahil hindi na ulit kita papatulan. Pinatawad na kita eh. Pinatawad ko na kayo sa lahat ng ginawa niyo sa akin. Kaya huwag niyo nang gawin pa to. Mariing sabi ni Paulo. Wala si Jay. Please, ako na lang ulit. Hindi niya na tayo guguluhin. May kaso siya ngayon dahil sa binulsa niya yung budget para sa malaking project. Nawalan na rin siya ng lisensya. Please, Paulo, tanggapin mo ulit ako. Mahalin mo ako ulit. Iwan mo ng Jovelyn na yon. Pilit nitong hinawakan ng kanyang mukha pero umatras siya. Paulo! Tawag pa nito pero sumakay na siya sa loob ng sasakyan. Wala na siyang pakialam sa mga ito. Ni hindi niya nga naisip na balikan pa ang dalawa para lang makapaghigante. Masaya na siya at kontento sa buhay. Kaya nawala na sa kanyang dibdib ang lahat ng galit. Kung ano man ang tinatamasa ng mga ito dahil sa sariling desisyon din naman na ginawa ng dalawa noon. Binabalik lang ng Diyos sa mga ito ang mga ginawa ni na Jay at Laura na masama sa ibang tao. Hindi siya masaya sa paghihirap ng iba. Wala rin naman siyang hinanakit at galit. Sadyang nawalan na lang talaga siya ng pakialam sa mga ito. Nang umuwi si Paulo, bumungad sa kanya ang pamilya niyang kauuwi lang galing bakasyon. At si Jovelyn na mahal niya. Ngayon ay alam niya na kung bakit wala sa kanyang dibdib ang kanyang galit. Masyadong puno ng pagmamahal at saya ang kanyang buhay para isipin pa ang mga negatibong nangyari sa kanya noon. At yon ang labis na ipinagpapasalamat niya sa Diyos ngayon. Ang kwentong ito ay nagpapaalala sa atin na hindi dapat natin maliitin ang isang taong nagsisikap sa kanyang buhay. Kapag hinuhusgahan natin ang iba, binibigyan natin ng masamang kahulugan ang ating mga sarili. Kapag may isang tao na nagdulot sa atin ng sakit, huwag tayong magpakalunod sa galit. Ating tandaan na hindi sukatan sa tagumpay kung gaano karaming beses tayong bumagsak.
kundi kung gaano karaming beses tayong bumangon sa buhay. Muli, eto po si Skylar Guro at sana may bago na naman kayong natutunan sa kwento natin ngayon. Maraming salamat po.